spiritual na spinach, kung paano sila nakakuha ng kapangyarihan. At pansinin kung ano ang ginawa nila. Automatic bang dumating yung kapangyarihan? Or meron ba sila munang dapat ginawa? Una, kakausapin natin si Brother Eric Andal. At si Brother Andal ay gusto nating tanungin, kapatid na Andal, anong challenge o kaya hamon ang sumira ng iyong lakas o ng iyong kapangyarihan? Well, noong July 2007, bago ating district convention, ako ay nawalan ng trabaho. Doon lang ako nakaramdam ng ganong pagkabahala. Narin ko ang nangyari yung sa iba, nababasa, nababalitan, pero iba pala kapag nangyari yan sa iyo. Ang pakiramdam ko ay parang nawalan akong lakas. Parang hindi ako makapag-isip. Ako ay nalalangin at pagkatapos ay nag-personal study. Sa aking pag-research, pabasa ko yung September 1st, 2003 Watchtower ng mga artikulo, Trust in Jehovah in times of distress and when the job is lost or income is meager. Doon sa artikulo, sa isa-isang inilista, ang dinaranas ng isang nawalan ng trabaho. Ako ay nagulat dahil parang sa akin mismo ang information yon. Ang tunay na nakaapekto sa akin ay yung tekstong ginamit sa Filipos 4:6-7. At Brother Andal, gumana ba yung iyong personal study? Nakakuha ka ba ng kapangyarihan? Well, hindi agad. Sa katunayan, kinailangan kong bulay-bulayin muna ang mga sinabi sa artikulo at kung ano ang ibig sabihin nito para sa akin at kung paano ko ito dapat ikapit. Pero tapos ng ilang araw, para bang bigla akong tinamaan, magkaroon ako ng calmness or kapanatagan, bagamat nandun pa rin yung problema ko, wala pa rin akong trabaho. Yung binanggit ng Filipos na kapayapaan ay talagang naging totoo sa akin. Para bang isang kawaling sobrang init na biglang binuhusan ng malamig ng tubig. Yung aking anxiety at depression ay nag-evaporate. Naging totoo sa akin na hindi ako pabayaan ng Diyos na Jehovah. Kung hindi dahil sa personal study, Brother San Luis, hindi ako nakaroon ng kapangyarihan para labanan ng pagkabalisa at kasiraan ng loob. Salamat. Si Sister Tomas ay 19